Nasa ating pong StreamYard si Ann Dumalyang, ang co-founder po at managing trustee ng Masungi Geo Reserve. And Ann, sorry to keep you waiting. Good morning sa iyo. Magandang umaga rin sa inyo. Salamat Ana at muli paumanhin sa inyong paghihintay. Sige, kahapon kayo ba'y naandoon sa hearing sa Senado tungkol dito nga sa mga pagtatayo ng mga estruktura sa mga tinatawag natin na mga protected areas? Oo, nakikinig kami noon, no? Hindi na diskusyonan yung Masungi kasi nasa dulo siya ng agenda, pero narinig natin yung interpelasyon pagdating sa Mount Apo at saka sa Bohol. Okay, pero nabanggit doon na void ab initio. So meaning from the very beginning, hindi valid yung inyong memorandum with the ENR para kayo ay mangalaga diyan sa Masungi. Ano ang inyong reaksyon doon? Sa totoo lang, nagulat nga kami doon, no? Kung ako lang, talagang pakiramdam ko, tinraidor ako ng mga pahayag ng DNR kahapon. Dahil yung interpelasyon tungkol to sa pagkasira ng kagubatan, pero yung isa sa mga pinaka-successful at celebrated na conservation project, biglang merong ganitong statement, no? Kagaya ng dati naming sinasabi, syempre, ang posisyon namin ay na walang katuwiran yung ganitong statement. Yung kontrata namin ay pinasok ng DNR Secretary sa ilalim ng kanyang malawak na kapangyarihan na binibigay sa kanya ng Inaypas Law at saka ng kanyang posisyon. Yung taglay rin ng kontrata natin, no? Lahat ng elemento ng pagiging isang mabisa at isang valid na contract. Kaya yun ang pinaninindigan namin. Sinasabi nila ulit itong perpetual trust provision, pero kagaya ng nabanggit na namin sa mga ibang hearing, sa mga letters sa kanila at kung ano pang iba, hindi namin sinasabi na perpetual granto ng land sa amin. Kahit kami, hindi yun ang tinutukoy namin doon. Ang tinutukoy namin ay ang karakter ng mga protektadong lugar na dapat naman talaga ang proteksyon ay nasa pangmahabang panahon. No? Yung salitang perpetual, nakuha namin yan sa international na guidelines ng IUCN. Ito yung pinaka-foremost na grupo na nag-establish ng mga guidelines tungkol rito. At kung meron ulit na kailangan pang pag-usapan tungkol sa kontratang ito, yun ang susunod na sanang gawin, mapag-usapan, no? Okay, hindi sige. yung extreme na kanselasyon. Well, yung para lang mas maintindihan ng ating mga tagapakinig at mga manonood nationwide, itong issue nga sa Masungi, pwede bang pakiliwanag lang, sa maiksi lang na paliwanag, no? Nakipagkasundo kayo sa dating Secretary, sumalangit nawa, Gina Lopez, right? Tama po. Okay, sige. So, itong kasunduan ninyo, ano ba ang inyong papel sa Masungi Geo Reserve Protected Area at saan kayo nakapwesto sa lugar na ito? Oo. So, nagsimula itong agreement natin kasama ang DNR. Actually, 20 dekada na matapos yung initial naming proyektong pangkonserbasyon sa site na yon. At ito ay tungkol sa pangangalaga ng mga 2,000 hektarya sa pinakamataas na bahagi ng ating Upper Marikina watershed at natitirang bahagi ng ating Masungi Karst Formation. No? So bakit mahalaga ito? Dahil ulit, isa itong watershed na nangangalaga sa mga komunidad sa ilalim nito, no? At kasama sa mga komunidad nito ay yung kalakhan rin ng Metro Manila mula sa Marikina, sa Pasig River, palabas ng Manila Bay. Ano yung impact area niya? Yung kalakhan ng Upper Marikina watershed na sa mga 20 milyong tao. Sige. So, ano ang naging papel ninyo physically dito sa binabanggit nga na inyong kasunduan sa pangangalaga nito? Ang papel namin sa kasunduan na to ay pangalagaan yung lugar, mag-reforest, proteksyonan nito, at makipagtulungan sa DNR pagdating sa mga enforcement na kailangang gawin. No? Actually, may oversight committee siya. Masungi ay isang bahagi nito, DNR yung pangalawa, at merong pangatlong grupo na dapat ay isang organisasyon na meron ding track record pagdating sa konserbasyon. No? Okay. Ang nagiging issue natin, itong oversight committee na to, yan dapat yung magtutulungan na rin pagdating sa pagpapatupad ng mga patakaran sa lugar na to. Okay. Pagdating sa termino ni Secretary Yulo Loizaga, hindi pa tayo nagkakaroon ng meeting kasama siya o pag-convene sa kahit anong pamamaraan ng oversight committee na ito. Opo. Mga kapatid, may mga pagkakataon po no, na ilang pong mga volunteers nitong grupo po nila Ann
ay nagulpe, nasaktan po ng ilang mga pumapasok sa loob ng Geo-Reserve Protected Area dahil nga po sa ilang usapin, no, pagtotroso o kaya po naman ay pagkakwari o kaya pagtatayo po ng mga resort. And yan po ay on record. So sa ngayon, Ann, itong inyong papel ay pagsusumbong din sa kinauukulan kung merong mga nangyayaring pagpasok dyan at mga sinasabi nga na pagtatayo ng mga resort. So far noong kayo ay nagsimula dyan at nagsumbong nga sa mga illegal na aktibidad na ito, ano ho ang naging aksyon sa inyo ng DENR at ng gobyerno? Pagdating dito sa mga resort, yung pinaka-issue rin nung protected area hearing na huling nangyari, mula sa 10 mga resort na nandun at mga struktura, mga 15 major resorts at saka structures na yung nakita natin ngayon. Simula pa to ng 2017, merong mga cease and desist orders na nilabas yung DNR early in 2017. No? Pero pagdating doon sa pagtapos at pagdating doon sa aksyon ng pagtanggal ng mga grupong to, wala pang nangyayaring ganon. At inuulit ko dahil paulit-ulit itong nare-raise kahapon, ang tinutukoy namin hindi mga ordinaryong magsasaka at mga katutubo. No? Pati kahapon na-discuss to. Ang tinutukoy namin ay itong mga resort, mga land grabbing groups, no? Yung mga gumagamit ng paglaland grab bilang isang business at yung patuloy nilang pananatili sa mga lugar nito, yung impact nila sa mga forest rangers at yung mga violence na nararamdaman ng komunidad at namin dahil sa presence nila on the ground. Merong isang malaking nangyari rin, no, na big success, hindi lang ng civil society, pero pati rin ng gobyerno. Nung nagkaroon ng 3 quarry na may kinalaman sa pag-level down ng mga 1,000 higit na hektarya ng watershed, napigilan natin ito. No? At, oo. Sige. So ganito, Ann. Nung una po, nabanggit na po namin ito, kung babalikan ko, July 7, 2022. Itong usapin dyan po sa pagtatayo ng mga resort sa mismong protected area. Itong Erin's Place Resto Grill Incorporated, Emerson and Arlen Resort, o Lihim na Batis, Check Dam o Danom Bucket Resort, Eastside Resort, Bangi Farm Resort, Seaside Resort, BDC Farm and Resort o Habagat at Elyong Resort. Ang mga ito sinasabi nga ng LGU, no? Ang sinasabi ng LGU, wala itong mga permiso sa kanila at kinakailangan nga daw na ipahinto ang operasyon. Sa ngayon ba, as we speak, ito ba inaantyan pa rin nag-ooperate? Nag-ooperate pa rin sila, no? Totoong merong namang nilabas ang LGU ng mga cease and desist din, hindi pagbibigay ng business permit at kung ano pang iba. Pero ang ginagawa kasi ng mga resort na to, magbubukas sila ng gabi. Pag alam nilang wala na yung mga tao sa checkpoint, saka sila magtatanggap ng mga bisita. No? Kaya nagko-compound yung problema. May kakulangan na nga sa resources ang gobyerno pagdating sa pagkakaroon ng mga bantay-hubat dahil sa hindi pa agarang pag-aksyon tungkol sa legalidad, no, ng mga establishments na to sa loob. Dumadami pa yung trabaho, nagko-compound pa yung kailangan trabahuhin sa field. Okay, kahapon kasi sa hearing, Ann, lumabas nga na mismong yung DENR nagsasabi doon sa sitwasyon sa Mount Apo Natural Park na malawak din ito, no? Mas malawak ito kumpara diyan sa Masungi, wala silang manpower. Ayan ang kanilang problema, kaya hindi nila mabantayan itong mga nangyayaring illegal na operasyon ng mga resort doon. Dito ngayon sa Masungi, kaya din kayo kinuha ng DENR dati bilang kabahagi nga ng gobyerno sa pagbabantay. Pero ngayon, ironically, gusto kayong alisin sa lugar nga na ito. Anong balak niyong gawin ngayon? Tuloy pa rin, no? Tuloy pa rin yung pangangalaga na gagawin natin sa lugar na yun. Makakasigurado yung lahat ng naniwala sa amin at lahat ng tumulong sa amin na gawin lahat to, na i-exercise namin lahat ang makakaya namin para depensahan yung lugar. Ulit, iisipin natin na yung legalidad ng MOA, nasa jurisdiction yan, no, ng ating mga hukuman, hindi lang sa sangay ng ating ehekutibo. Kaya marami pang paraan para itulok ito. Ulitin ko rin na syempre hindi pa tapos yung issue, no? Isa to sa mga pinakamahalagang buwan para sa atin, sigurado yan. Pero wala pa rin yung kanselasyon. May panahon pa tayo para magsalita tungkol sa issue. Maghanap ng maayos na paraan para sa implementasyon para hindi kompromisado yung mga protected areas natin at saka yung mga grupo, no, na actually ang laki rin ng inaambag
para matulungan yung gobyerno para sa mga ganitong issues. Kayo ba'y napuntahan na diyan mismo ni Secretary itong sinasabi nila Secretary na void ab initio pati yung kanilang isa pa doon sa mga undersecretary nga nila diyan na nagsasabi na hango sa DOJ opinion hindi na dapat itinutuloy itong MOA na ito at bubuwagin na nga itong kasunduan na ito. Napuntahan na ba kayo mismo nitong secretary na nagsasabi nga ngayon na itong inyong kasunduan ay void ab initio? Hindi pa, no? Actually, yan din yung isa sa mga concerns namin. Kasi tuwing merong urgent na issue on the field, sumusulat kami. Halos 10 yung diretso sa sekretarya. Iba pa yung mga nakadirect sa buong DNR, no? At iba pa yung mga sinulat ng mga ibang grupo na concerned sa issue. Pero hindi pa kami napupuntahan. At base sa mga na-report at nakita nyo rin na mga irregularidad, mga insidente nangyari on the ground, napakaklaro rin na merong mga irregularities, no, na kailangang masolusyonan. Kaya kung nais natin na masolusyonan ito ng tama, ma-account for yung disinformasyon, yung mga irregularities na to, tingin ko ideal lang na makarating rin sa field si Secretary Yulo para siya mismo makita niya, no, ano dyan yung fact, ano dyan yung fiction. At tungkol naman, kung ayos lang na mag-expound pa ako, Go ahead. kung sa at opinion ng DOJ, kung babasahin natin yung opinion na yon, actually, yung opinion nila particular doon sa provision ng perpetual land trust, no? Na ulit, yung base rin sa interpretasyon na agad ng DNR na grant of land siya. No? So siguro dapat ang diskusyon natin, hindi ba ayos na perpetual ang pangangalaga at ang proteksyon ng ating mga protected areas base sa INAIPAS law, base sa sinasabi nito? At kung hindi, ulit, hindi kaya dapat, dahil nasa gitna tayo ng isang climate crisis, ang susunod na direksyon ay makipag-usap at ayusin yung mga sinasabi nilang kailangang ayusin sa kontrata, imbis na sirain at buwagin ito nang hindi pa nakakarinig mula sa grupong nangangalaga. Sige. So, 2 punto na lamang bago itong katanungan ni Chacha Ana. Una, yung sinasabi mismo ni Secretary Yulo, no, at ang DENR na, kasi naman yan, natituluhan yan bago lumabas itong mga batas na binabanggit mo. Kaya kinakailangan natin bigyan ng pagkilala yung karapatan naman ng mga may titulo. Anong inyong reaksyon doon? Tignan natin, no? Kasi hindi rin ito napabahagi sa amin. Wala pang naging transparency para ilatag ito sa amin, para maintindihan namin kung ano yung tinutukoy nila. Itong titulo na binabanggit kasi you have to protect the rights naman daw ng mga may titulo, nakakuha ng titulo bago ipasa itong mga batas na nangangalaga sa mga protected areas gaya nga ng GU Reserve na yan. Tingin ko magandang ma-quote natin si Senator Loren Legarda doon sa interpelasyon niya. Tsaka yung mga ilang sinabi rin ni Senator Villar, no, na nung ginawa nila yung batas INAIPAS, ito ay tumutukoy sa pagprioridad ng pangangalaga ng ating protected areas. Napakaklaro nun. Hindi dapat siya ginagamit bilang excuse para sa isang development. At dahil dyan, dapat lahat ng pagtrato, tituladong lugar man yan o hindi, ay nakatungo, consistent sa mga pangangailangan ng ating protected areas. Sabi nga ni Senator Nancy Binay, dapat nakakatulong mag-enhance ng protected area o mapatindi yung pangangalaga ng protected area. No? Hindi yun na yung focus ay nakatutok o nakabaling sa ibang direksyon. No? So, tingin ko, in principle, yan din yung isa sa nakikita natin kulang pa. No? Pagdating sa interpretasyon, pagdating sa implementasyon ng protected area laws natin, pagdating sa pagiging proactive, pagdating sa kung anong dapat na pagtrato sa mga titulo sa mga lugar na to. Okay. Siyempre, yung isang bahagi pa nito na titignan natin ay kadalasan yung mga titulo dapat tignan din natin paano nabuo, no? O paano lumabas. Yung mga titulo na may kinalaman sa masungi, matagal nang nandun bago pa kami pumasok. Yung mga ilan dyan, alam natin na nagmumula sa mga free patent na maaaring nabigay under wrong assumptions. Okay. No? So, worth looking into. Sige. Kasi nga ito'y ating mama, i-connect ko naman dito nga sa Chocolate Hills issue. Sa panghuli sa akin, ano ang reaksyon nyo na sinasabi naman ng ibang mga resort owners dyan at mga may interest dyan, ano, na gamitin yung mga lugar na yan for commercial purposes na, ano ba interest nyo dyan? Nakikinabang din kayo dyan . You are benefiting, your group is benefiting sa ganda ng lugar na iyan at kayo din mismo ay mayroong mga
personal na mga pakinabang dyan. What's your reaction on that? Una sa lahat, ibabalik ko sa history namin. No? Nung una kaming dumating dito, kalbo lahat to. At totoo na marami kang pwedeng gawin doon sa lupa pag dinevelop mo, pag binenta mo yung lupa yan. Hindi yun yung ginawa namin. Tahimik namin pinangalagaan yan 2 dekada. At imbis na ibenta yung lugar, at alam natin yan ang pinakamalaking kita. No? Pagdating sa natural resource, tanggalin mo yung bato, tanggalin mo yung lupa. Yung lupain, ibenta mo. Hindi yun yung ginawa namin. Ang ginawa namin, low impact tourism, sa lugar na nasa labas ng Upper Marikina watershed, sa lugar na dapat development yung activities namin, at yun ang ginagamit naming pondo para pangalagaan yung watershed area. No? At napakaiba nun ng approach na yon tungkol sa kumpara sa mga ilang grupo na ito, na usage lang yung ginagamit, no? At wala ring thoughtfulness pagdating sa kung saan nila nilalagay yung mga dumi nila, kung inuubusan nila ng tubig yung komunidad, kung sinisira nila yung kagubatan dahil sa mga aktibidad nila, kung meron man lang silang karapatan na nandoon. Kasi sa totoo lang, limitado yung mga protected areas natin at ang posibleng gumalaw sa mga lugar na yan, mga tenured migrants na forest dependent, mga katutubo. At pag pumapasok yung mga grupo na to sa loob ng mga lugar na to, nang walang agreement, walang tenure, kinukuha rin nila yung mga oportunidad ng mga pinaka-vulnerable groups na to. Okay. May tanong si Chacha. Go, Cha, please. Yes, tama yung narinig ko, no, Miss Anne, na dyan sa area kung saan nakabantay kayo, merong checkpoint, pero kahit may checkpoint na, tuloy pa rin yung operasyon ng mga resorts? Yung checkpoint natin parang temporary checkpoint, no? So minsan merong mga taong nakabantay mula sa munisipyo, minsan wala, no? Kaya nakikita rin nila yung mga trends diyan, kailan pwedeng pumasok, kailan hindi, no? So ngayon napaka-glaring na ayaw sumunod kahit sa closure orders. Hindi kaya dapat iba na yung maging treatment sa mga grupo na to, imbis na ang ginagawa natin, nililegalize nila yung pagwawalang bahala ng ating batas. Sorry, balikan ko lang din yung sinabi nyo kanina. Pagdating sa resorts, okay naman yan. Sabi nga ni Senator Nancy Binay, sa tamang lugar lang natin ilagay. Oo. Wag dun sa waterways. Wag sa protected area. Oo. So, ibig sabihin, yung mga tao ng munisipyo, hindi sila 24/7 nakaposte doon. So, alam din ng mga resort owners na may closure order na kung kailan papapasukin yung kanilang guest. Correct. Oo, ganyan ang nangyayari. Ako, no? I'm just curious. Sige po, diretso po, Miss Anne. Oo, naobserbahan din namin na kapag merong intensyon, halimbawa na pumunta sa baba yung mga national authorities natin, bigla silang nagsasara. Ibig sabihin, nakakalabas rin yung impormasyon bago pa magkaroon ng pagsisiyasat. No? So nangyari to noong pumunta yung NBI dito sa lugar dati. Nangyari rin ito nung naging mainit itong Bohol issue at inasahan nilang merong media at merong mga pulis na dadating sa field. Curious lang ako, Miss Anne, kung meron din bang ibang mga grupo katulad po ng sa inyo ang nakatoka sa iba pang protected areas natin na yan din ang ipinaglalaban? Marami. No? Maraming mga conservation organizations na namamayani, nangangalaga ng ating mga kagubatan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Meron tayong May Buhaya Foundation sa north, no, sa may Northern Sierra Madre area. Merong mga grupo na gumagawa nito hanggang Mindanao, yung Philippine Eagle Foundation, yung Danhugan Island, at kung ano pang iba. Kasama na rin syempre dyan yung mga katutubo, no, na sinisikap rin pangalagaan yung lupain nila. Kaya ako po natanong yan kasi gusto ko malaman kung may kapareho silang agreement ninyo with DENR at kayo lang bang nasisilip dito sa agreement nyo na ito o maging ang ibang grupo? Magandang tanong, no? Dahil meron namang mga iba't ibang agreements pagdating sa loob ng protected areas. Merong mga PACBARMA, merong mga community-based forest agreements. Malalaki rin yung scale nito. Well, hindi ko nakita yung sa Upper Marikina kasi hindi siya available online. Pero yung mga ibang offices ng DENR, available yung listahan ng tenurial instruments nila, no? So, nasa tens of thousands of hectares yung mga grupo na to. Lalo na yung mga existing pa ng mga offshore at saka license agreements for timber. No? So malalaki rin yan, singular company, pero existing rin sila. No? Pagdating naman sa konserbasyon, gaya nga nasabi natin, hindi use agreement yung sa Masumi. Ito ay isang agreement pang konserbasyon. Actually, yan yung isa sa mga gusto naming i-champion, no?
Kasi kung merong use agreement, sana meron ding conservation agreement. Sa mga ibang bansa, practice yan eh. Opo. At iba rin kasi yung edukasyon lang ang aktibidad, iba rin yung merong dedicated field management. Opo. No? Okay. At yan talaga yung nakakatulong sa pag-deter ng mga activities na hindi dapat nakikita sa mga lugar na to. Yung quick response ba? Okay, sige. So, Ann, salamat na marami. Bilang panghuli, no, sa mga nakikinig ngayon sa atin, nababanggit mo na Marikina Watershed, yung area na inyong binabantayan, lalo na, no, at kayo nga ay tumulong din para dyan sa reforestation dyan. Oo. Watershed, ano ba kahalagahan nito para sa pangangalaga sa kapaligiran sa baba ng kabundukan dyan sa Masungi para maintindihan ng mga mamamayan natin kung gaano ka-importante at ano itong watershed na binabanggit mo? Maraming salamat sa paglilinaw na tanong na to, no? Kaya kami todo-todong mga laga nito at todo-todong tinutulak yung aming agreement kasi yung watershed na to, hindi lang kami yung nagsasabi, pati yung mga research institutions sa Pilipinas kagaya ng Manila Observatory, pati na rin hanggang World Bank. Sinasabi nito, no, na napakalaking bahagi ng disaster resilience na ating communities, yung mga watershed. Ang watershed ay, kung titignan natin, parang isang timba, no? Kung saan umaapaw yung tubig palabas ng ating sea, ng ating karagatan. Rivers, so halimbawa, dadaan sa rivers papunta ng karagatan. Go ahead. Oo, so mula sa upper reaches ng kabundukan, umaapaw yung tubig. 'Di ba? Nagfi-filter palabas ng Manila Bay. No? At syempre, konektadong ecosystem 'yan mula sa pinakataas hanggang paglabas sa karagatan, no? Ibig sabihin, kapag nasisira yung mga kagubatan natin sa pinakataas na bahagi, malaki ang nagiging epekto nito pagdating sa flooding events, no? Pagdating sa pagkasira ng kalidad ng ating lupa. At dahil diyan pagdating sa agrikultura, no? Sabi nga nila, kung ma-restore yung reaches ng watershed na to, up to 47% ng tubig from the upstream areas yung mawawala at hindi na pupunta sa lower areas pagdating ng tag-ulan. No? At alam natin yung mga flooding events na nangyayari nitong huli. Sige. Salamat na marami, Ann, at kami katuwang ninyo sa pagpapaliwanag sa isyong ito para mas maintindihan natin mga kababayan. Kami tatawag sa inyo kung sakasakaling may development at ipapatupad na ng gobyerno itong pagbubuwag sa inyong kasunduan at malamang kung sila masusunod, baka kayo pa maunang paalisin dyan kumpara doon sa mga may legal resort. Sabi nga ng mga nakausap ko, no, even in the international space, talagang yung magiging desisyon ni Secretary Yulo dito, signals kung katanggap-tanggap bang tumanggap ng climate investment sa international community or sa private sector. Yung Pilipinas, handa ba yung Pilipinas dito? Sige. Magkakaalaman tayo dyan. Salamat mo rin na marami, Ann. At muli, salamat sa inyong sakripisyo para sa pangangalaga sa ating inang kalikasan. Salamat, Ann. Maraming salamat. Thank you. Si Ann Dumalyang po ang isa sa mga managing trustee ng Masungi Georeserve Foundation. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.